For I know the plans I have for you. Jeremiah 29 verse 11. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap dito magandang markers itong narito. Ito, heart shape. At meron siyang, kung hindi man ito natural, pwedeng man-made na arrowhead. Mismo sa nakadikit sa hugis puso na bato. Kaya dalawa ang pointer nun, ang heart at saka yung arrow. Balikan natin yun mamaya. Ito naman ay parang man-made na upuan. Kasi kung side view yan, talagang nagaganyan siya. Meron talaga siyang itong parang sa upuan na nagaganyan. Halimbawa, ito yung tao nakaupo. Meron sandalan, saka merong upuan. So, upuan marker. Hindi lang natin tiyak kung isang lugar lang to doon sa heart-shaped rock. Ito ay upuan din sa gilid ng creek, pero hindi gaanong maganda ang pagkagawa. Pero pwedeng upuan pa rin siya. Balikan natin yan mamaya. Merong parang X pero hindi ito man-made. Yan ay natural patterns. Ito sa ordinaryong mata ay mga bato lang ito. Pero sa mga decoder ay may meaning ang ganitong mga itsurang bato. Alin ba dyan, mga katiyats? Okay, unang nakita ko dyan ay meron tayong nakaganyan, papunta sa itaas. Okay, nagtuturo yan pa itaas. At meron din dito, kung hindi may bilog, yan ay triangle. So, papunta nga doon. Kaya check nyo ang itaas niyan hanggang 100 meters kung anong meron doon sa unahan 100 meters. Okay, ngayon maliban dyan ay meron din kahulugan itong plastada ng mga bato. Ito kung napansin nyo, yan, at saka ito. Okay, dalawang bato yan na magkatapat at merong espasyo sa gitna ito. Ang ganyan ng mga klaseng formation ay pwedeng paglagyan yan dito mismo sa gitna. Sa gitna niya in between kasi safe dyan ang item kapag meron dyan. Kasi naipit na siya sa dalawang malaking bato, so pwedeng lagyan nila yan dyan ng giveaway. Okay, sa in between mababaw lang yan kasi creek. Karamihan yan, pinatungan lang yan ng malapad na bato ang item para hindi siya matangay ng baha. Okay, so in between two big rocks, kagaya yan, parang ganito yan. So ito yung mga bato at itong espasyo sa gitna, ito ang hinukay at nilagyan ng item. Okay, ang ganda. Ito ang mahirap sa creek, sa waterfalls. Siguradong may waterfalls to sa itaas. Ang mahirap sa ganitong mga lugar ay natural water trap. Water trap, ibig sabihin ay delikado tayo sa tubig dyan. Kaya kapag ganito na klaseng mga lugar, ang pag-asa lang talaga dito ay treasure inside the rock. Kaya i-test nyo itong bato na ito, baka merong laman. At kung wala dyan ay tingnan ang likod nito, baka merong malapad na bato na tinakip. Okay, at kung merong malapad na bato sa likod niyan, buksan nyo at hukayin ang ilalim ng bato. Merong item yan na mababaw lang, tinakipan lang, at maliliit lang yan ng mga halaga ng mga item. Maliit na item lang.
Okay, ang upuan din ay nagtuturo din yan ng malayo. Ganito kasi yan. Imaginary yan na mayroong nakaupo dyan. Karamihan ng nakaupo dyan ay ang general, di ba? At ang general kapag nakaupo dyan, nakatingin yan sa malayo. So nakatingin yan doon. So kung saan nakaharap ang upuan, ay most probably ay sa harapan ito. Pero dahil may tubig, wala yan sa tubig. Wala yan dito sa tubig. Nasa kabilang, sa kabila ng creek na ito. Doon ang i-check. Okay. Ito naman ay magandang pagkagawa ng upuan ito. Kasi merong sandalan at merong upuan mismo ito. Kaya dito sa ganitong klase, unahin nyo muna ang likod. Ang likod paghukay. Okay, test dig lang sa likod and then sa harapan. Kapag ganito na klase ay pwedeng 1 to 3 meters lang sa harapan. 1 or 3 meters sa harapan ang puntahan. Mga ka-TH yan. Kasi maliit siya na upuan. Ang paghukay naman yan sa likod, halimbawa ito yung side view. Kapag naghukay kayo dito sa likod, pag aabot na kayo ng 2 meters at walang man-made object na natagpuan, okay, 2 meters and then pagsapit nyo ng malapit na sa 3 meters, saka kayo mag-direct papunta sa ilalim or baba ng upuan. So ito yung under. So pwedeng pressure under the rock yan. Kaya nga tayo naghukay sa likod. Kasi pabor siya na papunta sa ilalim. So pwedeng nasa ilalim lang ng upuan ng item. At ito yung unang paraan. Pero kapag wala diyan, pangalawang paraan ay dito sa harapan. Yung sinabi ko kanina, 1 to 3 meters distance. So hukayin lang ng paoblong, pakanal, 1 to 3 meters. Okay, so dito na tayo. Ito sa puso. Ang pusong bato na ito ay kakaiba sa mga bato sa unahan kasi ang bato na ito ay parang graba siya o merong mix. So pwedeng nagkamali lang tayo ng tingin, pwedeng semento yan. Kaya unang gawin dyan ay tipakin nyo, kumuha kayo ng tipak at itesting nyo kung semento. Magandang pampabula sa semento ay yung patak ng kalamansi. Kasi hindi masyadong matapang ang kalamansi. Kung ibuhos nyo dyan ay asido or sunrocks, talagang bubula yan kasi matatapang yun ng mga chemicals. Kalamansi lang. Kapag bumula ay semento ito. Pero kung ako dyan, biyakin ko na yan. Hatiin ko na yan. Kasi pwedeng nasa loob lang yan. Ngayon, tingnan natin to in close up. Meron siyang ito, arrowhead. At ang maganda kasi dito, ang point ng heart, sinaganyan yan, di ba? Ayan, ang point ng heart ay ito. At saka rin, yan din ang target ng arrowhead. Kaya pwedeng dito, mismo sa bandang kanan ng heart. Bandang kanan. So ito yan. Pero kanina, ang sabi ko ay testingin nyo ang bato. Kasi parang may mga graba siya. Oh. Siguro madali lang ito biyakin kasi hindi gaanong kalakihan. Kaya pwede nyo butasin ito. Dito nyo umpisahan. Kapag butasin nyo. Sa arrow mismo. Kasi kung
talagang simento yan, itong parang arrow na hugis, yan ay dinikit lang dyan. Pwedeng merong butas dito. Pwedeng merong treasure enclosed in this rock. Okay, so eto, balikan natin tong heart. Tubig pala to kapag tag-ulan. At diyan bumabagsak ang tubig. So pwedeng dito nga. Kasi karamihan ng treasure sa falls sa binagsakan ng tubig makukuha. Pero ganito yan. Halimbawa, ito yung tubig. Ito yung bumabagsak ng tubig ng waterfalls. Ang binabagsakan niyan ay mayroong malapad na tinatawag na dapanas or palanas sa Tagalog. Malapad yan na bato na malaki. At ang item ay nasa baba ng malapad na bato. Nilagay nila yan. Itong malapad na bato, sadyang nilagay yan dyan para tabunan itong takipan itong giveaway box. Kaya ito pwedeng meron talaga dito. Kasi ito, kahit sinong mag-analyze sa arrowhead, nakaturo dyan. Ang puso, matulis yan, nakaturo yan dito rin. Ang bumagsak na tubig ay ganun din, dito rin. So tatlo, ang nagtuturo ng item ay nasa harapan ng heart. Medyo right side siya. Medyo dito banda sa right side. Okay, so yan lang aking pag-analyze sa inyong mga treasure signs and markers sa inyong site mga katiyats. Ako'y magpaalam na, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel kung bago pa lamang kayo. Hanggang sa muli, God bless us all.